Sasangla ko lang to sana sa'yo. Noon man hanggang ngayon, ang tao kapag gipit sa sanglaan kumakapit. Bahay, lupa, sasakyan, syempre alahas, ipiprenta muna para makahawak ng cash. Pero di na raw choosy ang mga sanglaan ngayon. Di na lang malalaking ari-arian ang pwedeng isanla. Dahil basta may value o halaga, pasok na yan sa casa de empeño o sanglaan. Nag-evolve siya kasi nagbabago din yung mga bagay na may silbi para sa atin. Yung mga tinuturing natin na may saysay, yung may monetary value, pati yung mga ATMs ngayon. Kasi technically, may value sila. Panahon ng Kastila nang magsimula ang mga sanglaan sa bansa. Lalong lumaganap dahil sa mga Chinong mangangalakal. Dahil maraming Pilipino ang walang kakayahang magbangko noon para makautang, dumami ang mga sanglaan kung saan mas madaling makahiram ng pera basta may ipiprenda o kolateral. In the case of the Philippines, ang una dyan ay Monte de Piedad. So ito ay gawa o in-establish ito ng isang prahiling Franciscano, si Felix Huertas, at officially nag-umpisa noong 1882. So dito nagkaroon ng pawn shop business, 'di ba? Kung saan maraming mga Pilipino ang naengganyo din na magsanla ng mga importanteng bagay. Ang ka-wonder natin si Angela, laging problemado kapag dumarating na ang due date. Kahit anong pagtitipid daw, kinakapos pa rin sa budget. Kaya ang kanyang naging solusyon, isanla ang TV sa kanilang bahay. Nung time na po kasi yun, magbabayad po sana kami ng kuryente. Nagkataon naman po na ano po talaga, nagkulang po yung pera. Kaya naisipan po namin na isanla po yung TV po. Sa sanglaang ito sa San Mateo Rizal, welcome magsanla ng kahit ano basta may halaga. Alahas, sasakyan at titulo ng lupa, pati gadgets, appliances at iba't ibang gamit. Nagka-ideya po sila dahil po sa mga customer nila na pwede ba itong isanla kasi ayaw po muna nilang ibenta. So doon po sila nagka-ideya na doon po pasukin yung buyback shop. Nasa sanglaan ang desisyon kung gaano katagal ipeprenda ang gamit. Kailangan hulugan kada 10 days at kapag lumagpas ng 30 days, mayroon pang 5 araw na palugit, depende sa transaksyon. Pero kung hindi na raw talaga mabayaran ang pagkakasangla, wala na silang magagawa kundi rematahin ang nakaprendang gamit o ari-arian. Napasugod na naman si Angela sa sanglaan, pero ngayong araw, hindi raw siya nagsangla dahil nakaluwag-luwag na. Tutubusin na niya ang TV para magkaroon ng libangan sa bahay ang mga bata. Nung sinanla po namin yung TV, bali 1,000 po. Tsaka yung interest niya po is 100 po tuwing 10 araw, bali 200 po. Kasi sa pananaw nila, pag nangailangan tayo, pwede nating isanla. Kung ganun pala ang dahilan, kailangan meron kang emergency fund. Meron kang cash reserves. Ang emergency fund, may life or death situation, biglaan, doon ka bubunot. Sa hirap ng buhay, marami ang napipilitang magsanla ng gamit para makatawid. Ayos lang yun dahil kung marimataman, pwede ulit mapalitan. Basta ang di dapat iprenda o isanla ang ating matutuwid na paniniwala na walang katapat na halaga. Bago pa dumating ang mga mananakop, sanay na ang ating mga ninuno sa pakikipagkalakalan sa mga banyagaman o kapwa katutubo. Ang isa sa kanilang pangunahing transaksyon sa pamamagitan ng palitan ng produkto o barter system. Bagaman unti-unti itong napapalitan ng modernong sistema ng pera, may mga komunidad pa rin sa bansa kung saan buhay na buhay ang tradisyong ito. Sa bayan ng Panglima, Sugala, sa Tawi-Tawi, no problem, kahit no money. Mula iba't ibang laman dagat, mga prutas at gulay, pwedeng matikman sa pamamagitan ng tabu-tabu o barter system. Mabuhay po kayo, makakain na po kayo ng sagana kasi yun, kahit wala kang pera, punta ka lang dito sa Tabu-Tabu Day, ipagpalit nyo lang yung agricultural product through marine product. Si Mernaline na nagtatrabaho sa bukid, sinadya ang Tabu-Tabu Day ng Panglima, Sugala.
Bitbit niya ang mga aning makopa. Ibabarter niya ang mga ito sa uulaming isda. Kaya naman si Merdaline naglibot na para makahanap ng makakabarter. At ilang sandali pa, Ganapi ba kay? Magkano na yan? Pila? Aray ikaw. Dahil ikaw. matapos ang maikling salitaan, agad nagkasundo ang dalawang panig. Di pagbisi niya on. Ini. Amura. Ganapi ray sabi na nga. Inganut tayo. Iyahe, nanot Ha, ka. namun na yan. Pagbusin. Ini tahay. Pagbisin. Namta nakatu. Upat. Upat yan na. No. Ina nga na lima. Ina nga na Sa simpleng tabu-tabu, achieved ang deal. kagandahan kahit walang pera, papalit kami ng ganito, hahanap na lang kami ng ulam. Kasi masarap ditong alamang dagat. Nakuhan mo, ulam mo. Ito napili ko, ulam namin mamayang hapon. Tinitingnan nila, uy, ito yung value ng item ko, ano naman yung value niyan, saka sila magkakasundo kung paano nila papalitan yung bawat isa. So yes, nagpapatuloy pa rin ito hanggang sa kasalukuyan. Ang barter system, huma-high-tech na rin. Ang kalakaran, online. Doon madidisplay na lahat ng mga barters na pwede nyong makita, and then you can search then or filter. And then pag may nakita kayong item na gusto nyong i-bid, you can chat dun sa user, and then once na maging okay kayo dun sa deal nyong dalawa, then you can proceed ng walang problema. Sa Barter PH, hindi lang palitan ng produkto, pwede rin serbisyo o kakayahan ang i-barter. Hindi laging cash yung kailangang maging solution para makuha mo yung mga kailangan mong gamit or kailangan mong skills. Ang sangkatutak na yarn o sinulid gamit ang ganchilyo na natanggap ni Lions, ibinarter niya online. At ang hinihingi niyang kapalit, living art sa kanyang katawan. Tattoo yarn? Ang yarn na halos may halagang 10,000 piso, tinapatan naman ng 5 sesyon ng pagtatato na nasa 10,000 piso ang presyo. Pangalan niya po si Jaime Vincent. Isa po siyang tattoo artist. Lumapit po siya sa akin na, oh, may yarns ka, pwede po ba tayo mag-trade with, ako po mag-tattoo, since what I'm offering is an art medium, which is yung mga art materials rather. Isn't it special na I get to have something personalized for the trade from their talent? Sa lumang paraan o makabagong estilo man ng transaksyon at kalakalan, kitang-kita ang sipag at pagkamalikhain ni Juan. Kaya dumadaan man sa maraming hirap, dumarating din ang kasaganaan. Dahil naniniwala tayong nasa Diyos ang awa, pero nasa ating mga tao ang gawa.